Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at tahimik na kabundukan ay naninirahan si Mang Pedro. Siya ay isang simpleng magsasaka na buong buhay ay inialay sa pagtatrabaho sa lupa na minana pa niya sa kanyang ama. Ang kanyang kubo ay yari sa lumang kahoy at pawid na unti-unti nang kinakain ng panahon. Sa bawat araw na sumisikat ang araw ay maaga siyang gumigising upang magtungo sa kanyang bukid. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa putik at ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa maraming taon ng paghihirap. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan ay hindi kailanman naging sapat ang kanyang kinikita. Ang kanyang ani ay madalas sirain ng bagyo o kaya naman ay salakayin ng peste. Ang mga panahong siya ay umaasa sa magandang ani ay nauuwi sa pagkadismaya. Ang kanyang mga utang ay patuloy na lumalaki at ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos tulad ng ilaw ng lamparang nauubusan ng langis. Si Mang Pedro ay may asawa na si Aling Rosa. Siya ay isang mapagmahal at matiyagang babae na hindi kailanman iniwan ang kanyang asawa sa kabila ng kahirapan. Sa bawat gabi ay magkasama silang nakaupo sa labas ng kanilang kubo habang pinagmamasdan ang kalangitan. Tahimik nilang tinatanggap ang kanilang kapalaran kahit na sa kanilang mga puso ay may nakatagong lungkot at pangamba. Isang gabi na walang buwan at tanging mga bituin lamang ang nagbibigay liwanag sa kalangitan ay nakaramdam si Mang Pedro ng kakaibang pagod. Ang kanyang katawan ay mabigat at ang kanyang isip ay puno ng alalahanin. Siya ay humiga sa kanilang banig habang pinakikinggan ang mahina na ihip ng hangin sa labas. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata hanggang siya ay tuluyang nakatulog. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng kanyang bukid. Ngunit ang kanyang bukid ay hindi tulad ng dati. Ang mga palay ay mas matataas at mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik. Sa di kalayuan ay may nakita siyang isang anyo na hindi niya maipaliwanag. Ito ay tila isang nilalang na nakatayo sa anino. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit naramdaman niya ang kakaibang presensya nito. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig. Isang tinig na mababa at malamig. Alagaan mo ang manok sa likod ng iyong bahay. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Alagaan mo ang manok sa likod ng iyong bahay. Biglang naglaho ang lahat. Si Mang Pedro ay napapalikwas ng gising. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Ang kanyang mga mata ay agad na tumingin sa paligid ng kanilang kubo. Ang lahat ay tahimik. Ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang isip na ito ay isang panaginip lamang. Isang panaginip na walang kahulugan. Ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May kung anong nagtutulak sa kanya upang bumangon. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumakad siya patungo sa pinto ng kanilang kubo. Binuksan niya ito. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na sumalubong sa kanya. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay kusang kumilos. Lumakad siya patungo sa likod ng kanilang bahay. At doon, sa ilalim ng lumang puno, may nakita siya. Isang manok. Ito ay nakatayo lamang. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Pedro ang kakaibang takot at pagtataka. Hindi niya maalala kung kailan nagkaroon ng manok sa lugar na iyon. Sigurado siyang wala iyon doon kanina. Ngunit ngayon ay naroon ito. Buhay. Nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang hangin ay tila tumigil. Sa kanyang puso ay naramdaman niya na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Huminto muna dito. Ang malamig na hangin ng gabi ay patuloy na yumayakap sa katawan ni Mang Pedro habang siya ay nakatayo sa likod ng kanyang kubo. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa manok na nakatayo sa ilalim ng lumang puno. Ang nilalang ay tila hindi natatakot. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito tumatakbo palayo tulad ng karaniwang manok na mabibigla sa presensya ng tao. Ito ay nananatili lamang doon. Tahimik at nakatingin sa kanya. Ang dibdib ni Mang Pedro ay mabigat ang pakiramdam.
Ang panaginip na kanyang naranasan ay sariwa pa sa kanyang isip. Ang tinig na kanyang narinig ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Alagaan mo ang manok sa likod ng iyong bahay. Hindi niya maintindihan kung ito ba ay pagkakataon o babala. Siya ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga paa ay maingat na humahakbang sa lupa. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Inaasahan niyang ang manok ay tatakbo palayo anumang sandali. Ngunit hindi ito gumalaw. Ito ay nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata nito ay tila may malalim na kahulugan. Sa unang pagkakataon ay napansin niya ang kakaibang anyo nito. Ang balahibo nito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay makintab kahit sa mahinang liwanag ng gabi. Ang kulay nito ay tila mas malalim kaysa karaniwang pula. Ang mga paa nito ay matatag na nakatayo sa lupa. Ang tindig nito ay parang hindi isang simpleng hayop. Ito ay tila may dignidad. Ito ay tila may layunin. Huminto si Mang Pedro sa ilang hakbang ang layo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang pakiramdam ng katahimikan. Para bang ang presensya ng manok ay hindi nagdadala ng panganib. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Sandali siyang nagdalawang isip. Ngunit sa huli ay nagpatuloy siya. Ang kanyang kamay ay umabot sa balahibo ng manok. At sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang init. Isang init na hindi niya inaasahan. Hindi ito malamig tulad ng hangin ng gabi. Ito ay mainit. Buhay. Ang manok ay hindi umatras. Hindi ito tumakbo. Ito ay nanatili lamang. Tahimik na tinanggap ang kanyang paghawak. Ang paghinga ni Mang Pedro ay unti-unting kumalma. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagtataka. Hindi niya maipaliwanag ngunit naramdaman niya na ang nilalang na ito ay hindi karaniwan. Ito ay tila ipinadala. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano. Ngunit alam niyang may dahilan. Lumipas ang ilang sandali. Ang hangin ay patuloy na umihip. Ang gabi ay patuloy na lumalalim. At si Mang Pedro ay nananatiling nakatayo sa tabi ng manok. Sa kanyang isip ay unti-unting nabubuo ang isang desisyon. Hindi niya ito itataboy. Hindi niya ito pababayaan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang katawan ng manok. Ito ay hindi lumaban. Ito ay tila sumunod lamang. Maingat niya itong binuhat. Ang bigat nito ay sapat lamang. Hindi mabigat. Hindi magaan. Tama lamang. Habang hawak niya ito ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Para bang ang lahat ng kanyang alalahanin ay pansamantalang nawala. Para bang ang kanyang mundo ay tumigil sa isang sandali. Lumakad siya pabalik sa kanyang kubo. Ang bawat hakbang ay mabagal. Ang bawat sandali ay puno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Pagdating sa pinto ay sandali siyang huminto. Tumingin siya sa paligid. Ang gabi ay tahimik. Walang ibang nakasaksi. Binuksan niya ang pinto. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang asawa ay patuloy na natutulog. Hindi niya ito ginising. Sa isang sulok ng kubo ay may lumang kahon na dati nilang ginagamit sa paglalagay ng mga gamit. Dahan-dahan niyang inilapag ang manok doon. Ang manok ay nanatili lamang. Hindi ito gumawa ng anumang ingay. Hindi ito nagpakita ng pagtutol. Ito ay tila alam na iyon ang lugar nito. Si Mang Pedro ay umupo sa tabi nito. Pinagmasdan niya ito. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ngunit wala siyang sagot. Ang tanging alam niya ay ang kanyang buhay ay nagsimula ng magbago. And hindi na ito kailanman magiging katulad ng dati. Ang unang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kubo ni Mang Pedro. Ang malamlam na sinag ng araw ay tumama sa sahig na kawayan at nagbigay ng banayad na init sa malamig na hangin ng madaling araw. Ang paligid ay tahimik at payapa tulad ng karaniwang umaga sa baryo. Si Mang Pedro ay unti-unting nagising mula sa mababaw na pagkakatulog. Ang kanyang isip ay agad bumalik sa nangyari noong gabi. Ang panaginip, ang tinig, at ang manok. Bigla siyang napaupo. Ang kanyang mga mata ay agad na tumingin sa sulok kung saan niya inilagay ang manok. At naroon pa rin ito. Tahimik. Nakatayo. Buhay. Hindi ito nawala. Hindi ito naging bahagi lamang ng panaginip. Ito ay totoo.
Ang kanyang dibdib ay muling bumilis ang tibok. Ang kanyang paghinga ay bahagyang bumigat. Sa sandaling iyon ay tuluyan niyang tinanggap na ang lahat ng nangyari ay hindi bunga ng kanyang imahinasyon. Ito ay realidad. Ang manok ay bahagyang gumalaw. Ang ulo nito ay lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay muling nagtama sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman niya ang kakaibang koneksyon. Hindi ito takot. Hindi ito galit. Ito ay tila pagkilala. Para bang sa isang paraan ay kilala siya ng manok. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang pakiramdam na iyon ay malinaw sa kanyang puso. Sa kabilang bahagi ng kubo ay nagsimulang gumalaw si Aling Rosa. Siya ay nagising na mula sa pagkakatulog. Dahan-dahan siyang umupo at inayos ang kanyang buhok. Napansin niya ang kanyang asawa na nakatingin sa isang sulok. Sinundan niya ang direksyon ng kanyang tingin. At nakita niya ang manok. Siya ay natigilan. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi niya maalala na sila ay may manok. Hindi nila kayang bumili ng manok sa kanilang kalagayan. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ngunit ang kanyang puso ay tahimik. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Si Mang Pedro ay nanatiling nakaupo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Hindi niya alam kung mauunawaan ito ng kanyang asawa. Ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Ang manok ay naroon. Ito ay bahagi na ng kanilang buhay. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Ang umaga ay patuloy na lumiliwanag. Ang mga tunog ng baryo ay unti-unting naririnig. Ang tilaok ng ibang manok. Ang mahinang galaw ng hangin sa mga dahon. Ang simula ng panibagong araw. Si Mang Pedro ay tumayo. Lumapit siya sa manok. Ito ay nanatili lamang. Tahimik. Hindi gumagalaw. Hindi lumalaban. Dahan-dahan niyang inilabas ang manok mula sa kahon. Dinala niya ito sa labas ng kubo. Ang sariwang hangin ng umaga ay agad na sumalubong sa kanila. Ang liwanag ng araw ay tumama sa balahibo ng manok. At sa sandaling iyon ay mas lalo niyang nakita ang kakaibang anyo nito. Ang balahibo nito ay tila kumikislap sa liwanag. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng ibang manok sa baryo. Ito ay kakaiba. Ito ay espesyal. Inilapag niya ito sa lupa. Ang manok ay tumayo. Tumingin sa paligid. Ngunit hindi ito lumayo. Ito ay nanatili malapit sa kanya. Para bang pinili nitong manatili. Para bang tinanggap nito siya bilang kasama. Ang puso ni Mang Pedro ay napuno ng kakaibang pakiramdam. Sa mahabang panahon ng kanyang buhay ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pag-asa. Isang tahimik na pag-asa. Isang pag-asa na walang kasiguraduhan. Ngunit totoo. Sa sandaling iyon ay hindi pa niya alam kung ano ang magiging papel ng manok sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam kung ano ang dala nitong kapalaran. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niya ang isang bagay. Ito ang simula. Ang simula ng pagbabago. Ang simula ng isang kapalaran na hindi niya kailanman inakala. Lumipas ang mga araw at ang manok ay nanatiling kasama ni Mang Pedro. Hindi ito umaalis sa paligid ng kanilang kubo. Hindi ito nakikisalamuha sa ibang manok sa baryo. Hindi rin ito nagpapakita ng takot sa presensya ng tao. Ito ay tila may sariling mundo, ngunit piniling manatili sa kanyang tabi. Sa bawat umaga na si Mang Pedro ay lumalabas upang maghanda sa pagpunta sa bukid, ay naroon ang manok. Tahimik itong sumusunod sa kanyang mga hakbang. Hindi ito lumalayo, hindi ito nag-iingay. Ang presensya nito ay tila isang anino na laging kasama niya. Sa una ay hindi niya ito binigyang pansin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay napansin niya ang mga kakaibang bagay. Isang umaga habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang bukid ay nadapa siya sa isang ugat na nakalitaw sa lupa. Ang kanyang katawan ay bumagsak pasulong. Ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang pagbagsak ay hindi natuloy. Siya ay agad na nakabawi. Hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari iyon. Ngunit nang siya ay tumingin sa likod, ay nakita niya ang manok na nakatayo lamang. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Ang kanyang dibdib ay napuno ng pagtataka. Sa isa pang araw ay may dumaan na ahas sa kanyang daraanan. Ito ay nakapulupot sa gitna ng landas.
Ang kanyang mga paa ay napahinto. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Alam niyang mapanganib ang ahas. Ngunit bago pa siya makakilos ay ang manok ay lumapit. Ito ay tumayo sa pagitan niya at ng ahas. Ang ahas ay biglang umurong. Ito ay gumapang palayo. Hindi na ito bumalik. Si Mang Pedro ay hindi makagalaw. Hindi niya maintindihan ang kanyang nasaksihan. Ang manok ay hindi umatake. Hindi ito nagpakita ng galit. Ngunit ang ahas ay umatras. Para bang may kung anong kapangyarihan ang manok na hindi nakikita ng mata. Mula noon ay nagsimula niyang pagmasdan ang manok ng mas mabuti. Napansin niya na ito ay hindi kailanman nagkasakit. Hindi ito nanghina. Hindi ito nasugatan. Ito ay nananatiling matatag sa bawat araw. Ang katawan nito ay tila mas lumalakas habang lumilipas ang panahon. At kasabay nito ay may mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang bukid na dati ay mahina ang ani ay nagsimulang magbunga ng mas maganda. Ang mga palay ay mas matibay. Ang mga dahon ay mas luntian. Ang lupa ay tila mas buhay. Hindi niya ito inaasahan. Sa mahabang panahon ay ngayon lamang niya nakita ang kanyang bukid na ganito. Ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ngunit sa bawat gabi na siya ay nakaupo sa labas ng kanyang kubo ay naroon ang manok. Tahimik itong nakatayo malapit sa kanya. Para bang binabantayan siya. At sa bawat sandali ay nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang katahimikan na tila nagmumula sa presensya ng manok. Unti-unti niyang tinanggap na ang manok ay hindi pangkaraniwan. Ito ay hindi basta hayop lamang. Ito ay bahagi ng kanyang kapalaran. At sa kanyang puso ay nagsimula ang isang paniniwala na ang manok ay ipinadala upang baguhin ang kanyang buhay. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw ay lalong naging bahagi ng buhay ni Mang Pedro ang manok. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang simpleng hayop lamang. Ito ay naging kasama niya sa bawat umaga at bawat gabi. Ito ay tahimik na presensya na laging naroon sa kanyang tabi. Ang baryo ay nanatiling tahimik tulad ng dati. Ang mga tao ay abala sa kanilang sariling buhay. Ang bawat isa ay may sariling paghihirap. Ang bawat isa ay may sariling laban sa araw-araw. Ngunit napansin ni Mang Pedro na may mga pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Isang umaga habang siya ay papunta sa bukid ay nasa lubok niya si Mang Ernesto. Isa itong matandang magsasaka na matagal nang nakatira sa baryo. Ang kanyang mukha ay puno ng karanasan at ang kanyang mga mata ay tila maraming alam na hindi sinasabi. Napansin ni Mang Ernesto ang manok na nasa likod ni Mang Pedro. Huminto ito sa paglalakad. Tumingin ito sa manok at nanatili itong tahimik. May kung anong pagbabago sa kanyang mukha. Hindi ito takot, ngunit hindi rin ito pangkaraniwan. Ito ay tila pagkilala. Si Mang Pedro ay nagpatuloy sa paglalakad, ngunit naramdaman niya ang titig ng matanda sa kanyang likuran. Ang pakiramdam na iyon ay hindi niya makalimutan. Sa mga sumunod na araw ay may iba pang mga tao sa baryo ang nakapansin sa manok. Ang ilan ay napatingin lamang. Ang ilan ay nagtaka, ngunit walang nagsalita. Ang manok ay nanatiling tahimik. Ito ay hindi nagpakita ng anumang kakaibang galaw. Ngunit sa kabila nito ay may mapagbabagong patuloy na nangyayari sa buhay ni Mang Pedro. Isang araw ay may dumating na isang lalaki mula sa kabilang baryo. Ito ay naghahanap ng mga magsasaka na may manok panabong. May gaganaping laban sa mga susunod na linggo. Si Mang Pedro ay nakinig lamang. Hindi niya kailanman naisip na sumali sa laban. Ang kanyang buhay ay nakatuon lamang sa pagsasaka. Ang laban ng manok ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mundo. Ngunit nang siya ay tumingin sa manok na nakatayo sa kanyang tabi, ay may kakaibang pakiramdam na pumasok sa kanyang isip. Isang tahimik na ideya. Isang ideya na hindi niya maipaliwanag. Ang manok ay nanatiling nakatayo. Tahimik, matatag. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang kumpiyansa. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ngunit ito ay totoo. Tumipas ang mga araw at ang ideya ay nanatili sa kanyang isip. Ang laban ay papalapit. Ang pagkakataon ay naroon. Ngunit kasabay nito ay may takot. Takot na baka siya ay mabigo.
Takot na baka mawala ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa bawat gabi ay siya ay nakaupo sa labas ng kanyang kubo. At ang manok ay naroon. Tahimik na kasama niya. At sa katahimikan ng gabi ay naramdaman niya ang isang bagay. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito ay pag-asa. Isang pag-asa na maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Isang pag-asa na maaaring magdala sa kanya sa isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Ang mga araw ay patuloy na lumipas at ang laban ng mga manok ay papalapit ng papalapit. Sa bawat umaga na nagigising si Mang Pedro ay nararamdaman niya ang bigat ng desisyon na unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip. Ang ideya na isali ang kanyang manok sa laban ay hindi na nawawala sa kanyang isipan. Ang baryo ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang sigla. Ang balita tungkol sa nalalapit na laban ay kumalat sa bawat tahanan. Ang mga magsasaka ay nag-usap-usap. Ang mga tao ay naghintay sa darating na araw. Para sa marami ito ay isang pagkakataon upang kumita. Para sa iba ito ay isang pagkakataon upang patunayan ang lakas ng kanilang alaga. Si Mang Pedro ay nanatiling tahimik. Hindi niya sinasabi ang kanyang iniisip. Hindi niya sinasabi ang kanyang plano. Ngunit sa kanyang puso ay may unti-unting lumalakas na paniniwala. Sa bawat araw ay mas lalo niyang napagmasdan ang manok. Ang katawan nito ay matatag. Ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa. Ang mga mata nito ay malinaw at matalim. Ito ay hindi tulad ng ibang manok. Ito ay hindi nagpapakita ng takot. Ito ay tila laging handa. Isang umaga habang ang araw ay kasisimula pa lamang sumikat, ay dinala niya ang manok sa isang bakanting bahagi ng kanyang bukid. Ang lupa ay malamig at ang hangin ay tahimik. Ang paligid ay walang ibang tao. Inilapag niya ang manok sa lupa. Ito ay tumayo. Hindi ito gumalaw. Hindi ito tumakbo. Ito ay nanatili lamang. Pinagmasdan niya ito. Sa sandaling iyon ay may dumaan na ligaw na manok mula sa kalapit na bukid. Ito ay lumapit sa kanyang manok. Ang katawan nito ay alerto. Ang mga galaw nito ay maingat. Ngunit bago pa ito makalapit ng tuluyan ay ang kanyang manok ay kumilos. Ang galaw nito ay mabilis. Matatag. Sigurado. Ang ligaw na manok ay agad na umatras. Ito ay tumakbo palayo. Hindi na ito bumalik. Si Mang Pedro ay nanatiling nakatayo. Tahimik. Ang kanyang puso ay mabigat ang tibok. Hindi niya inaasahan ang kanyang nasaksihan. Ang manok ay hindi nagpakita ng pag-aalangan. Ito ay kumilos ng may kumpiyansa. Ito ay kumilos ng may lakas. Sa sandaling iyon ay may nagbago sa kanyang isip. Ang takot ay unti-unting napalitan ng paniniwala. Ang pag-aalangan ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa manok. Ito ay nakatayo lamang. Tahimik. Matadag. Para bang alam nito ang kanyang iniisip. Para bang nauunawaan nito ang kanyang puso. Lumipas ang mga araw at ang desisyon ay tuluyan ng nabuo sa kanyang isip. Isasali niya ang manok sa laban. Hindi dahil sa kasakiman. Hindi dahil sa kayamanan. Kundi dahil sa paniniwala. Paniniwala na ang manok ay may dahilan kung bakit ito dumating sa kanyang buhay. Paniniwala na ang kanyang kapalaran ay nagsimula na sa sandaling iyon. Sa bawat gabi na siya ay natutulog, ay nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan. Ang manok ay naroon lamang sa tabi ng kanilang kubo. Tahimik na nagbabantay. Tahimik na naghihintay. At sa kanyang puso ay alam niya na ang araw ng pagbabago ay malapit na. Dumating ang umaga na matagal nang hinihintay ni Mang Pedro. Ang araw ay sumikat ng dahan-dahan sa likod ng kabundukan at ang malamig na hangin ay nagdala ng tahimik na kaba sa kanyang dibdib. Ang baryo ay may kakaibang sigla. Ang mga tao ay maagang gumising. Ang bawat isa ay may sariling pakay sa araw na iyon. Si Mang Pedro ay nakatayo sa labas ng kanyang kubo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang isip ay tahimik, ngunit ang kanyang puso ay mabigat ang tibok. Sa kanyang tabi ay naroon ang manok. Tahimik itong nakatayo tulad ng dati, matatag. Walang bakas ng takot. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahan niyang binuhat ang manok. Ang init ng katawan nito ay agad niyang naramdaman. Ang init na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob.
Ang landas patungo sa lugar ng laban ay mahaba at tahimik. Ang lupa ay tuyo at ang hangin ay malamig. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit hindi siya tumigil, hindi siya lumingon. Habang siya ay papalapit, ay narinig niya ang mga tinig ng mga tao. Ang mahinang ingay ay unti-unting lumakas. Ang presensya ng maraming tao ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa lugar ay nakita niya ang mga magsasaka na may dalang kanilang mga manok. Ang bawat isa ay may pag-asa. Ang bawat isa ay may tiwala sa kanilang alaga. Si Mang Pedro ay nanatiling tahimik. Hindi niya ipinakita ang kanyang kaba. Hindi niya ipinakita ang kanyang pag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa manok na kanyang hawak. Ang manok ay tahimik. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagpapakita ng takot. Ito ay tila handa. Ang araw ay patuloy na umakyat sa kalangitan. Ang liwanag nito ay nagbigay ng init sa lupa. Ang oras ay unti-unting lumipas. Ang mga laban ay nagsimula. Isa-isa ang mga manok na inilalaban. Isa-isa ang mga nanalo at natalo. Ang bawat sandali ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Mang Pedro. At dumating ang sandali. Ang sandali na kanyang hinihintay. Ang kanyang pangalan ay tinawag. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanigas. Ngunit hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Inilapag niya ang manok. Ito ay tumayo sa lupa. Matatag, tahimik. Ang kalabang manok ay inilapag din. Ito ay mas malaki, mas agresibo. Ang hangin ay tila tumigil. Ang paligid ay tila natahimik. Ang sandali ay naging mabigat. Ang puso ni Mang Pedro ay halos marinig niya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang kanyang paghinga ay mabagal. At sa sandaling iyon ay nagsimula ang laban. Ang manok ay kumilos. Ang galaw nito ay mabilis. Sigurado. Matatag. Ang kalabang manok ay umatake. Ngunit ang kanyang manok ay umiwas. Ito ay kumilos ng may kakaibang bilis. Ang bawat galaw ay tila pinag-isipan. Ang bawat sandali ay puno ng lakas. Si Mang Pedro ay hindi makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang. At sa loob ng kanyang puso ay naramdaman niya ang isang bagay. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ito ay paniniwala. Paniniwala na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang sandali ay naging mabagal sa paningin ni Mang Pedro. Ang bawat galaw ng manok ay malinaw sa kanyang mga mata. Ang bawat hakbang, ang bawat kilos, ang bawat sandali ay tila may dalang kahulugan na hindi niya maipaliwanag. Ang kalabang manok ay patuloy sa pag-atake. Ang galaw nito ay mabigat at puno ng lakas. Ito ay agresibo. Ito ay determinado. Ngunit ang kanyang manok ay hindi nagpakita ng takot. Ito ay nanatiling matatag. Ito ay kumilos ng may kakaibang katahimikan. Ang mga mata nito ay malinaw. Ang katawan nito ay balanse. Ang bawat galaw nito ay tila kontrolado ng isang lakas na hindi nakikita. Sa isang iglap ay kumilos ito ng mabilis. Ang galaw ay eksakto. Ang sandali ay tiyak. Ang kalabang manok ay napaatras. Ang paligid ay nanatiling tahimik. Ang mga tao ay nakatingin lamang. Ang hangin ay tila tumigil. Ang puso ni Mang Pedro ay halos hindi na makahinga. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ito ay takot at pag-asa na magkasabay. Ito ay kaba at paniniwala na magkahalo. Ang laban ay nagpatuloy. Ang kalabang manok ay unti-unting nanghina. Ang kanyang manok ay nanatiling matatag. Hindi ito nagmadali. Hindi ito nagpakita ng pagod. Ito ay tila naghihintay lamang ng tamang sandali. At nang dumating ang sandaling iyon ay kumilos ito. Ang galaw ay mabilis. Ang galaw ay tiyak. Ang galaw ay puno ng lakas. Sa isang sandali ay natapos ang laban. Ang kalabang manok ay hindi na muling tumayo. Ang paligid ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali. At pagkatapos ay unti-unting narinig ang mga tinig. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng pagtataka. Ang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Si Mang Pedro ay nanatiling nakatayo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang
Ang kanyang dibdib ay mabigat ang tibok. Ang kanyang isip ay tahimik. Ang kanyang puso ay puno ng isang bagong pakiramdam. Ito ay ang pakiramdam ng unang tagumpay. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa manok. Ito ay nakatayo lamang. Tahimik. Matatag. Para bang walang nangyari. Para bang ito ay simula pa lamang. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Pedro na ang kanyang kapalaran ay tuluyan ng nagbago. Ang kahirapan na matagal niyang dinanas ay tila unti-unti nang lumalayo. Ang kanyang buhay ay nagsimula ng gumalaw patungo sa isang direksyon na hindi niya kailanman inakala. Sa kanyang puso ay alam niya, ito ay simula pa lamang ng kayamanan na darating sa kanyang buhay. Ang araw ay patuloy na umakyat sa kalangitan habang si Mang Pedro ay nananatiling nakatayo sa lugar ng laban. Ang init ng araw ay tumama sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa manok na tahimik na nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang unang tagumpay ay hindi pa lubos na pumapasok sa kanyang isipan. Ang lahat ay tila isang panaginip, isang bagay na matagal niyang hiniling, ngunit hindi niya kailanman inakala na mangyayari. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang ilan ay may paghanga, ang ilan ay may pagdududa. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanya at sa kanyang manok. Si Mang Pedro ay dahan-dahang lumapit sa manok. Ito ay nanatiling tahimik. Ang paghinga nito ay maayos. Ang katawan nito ay matatag. Walang bakas ng kahinaan. Walang bakas ng takot. Dahan-dahan niya itong binuhat. Ang init ng katawan nito ay muli niyang naramdaman. Ang init na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang katiyakan. Ang katiyakan na ang lahat ay totoo. Habang siya ay nakatayo ay may lumapit sa kanyang lalaki. Ito ay isa sa mga tagapag-ayos ng laban. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagkilala. Ang presensya nito ay nagdala ng katahimikan sa paligid. Ang sandali ay naging mabigat. At sa sandaling iyon ay tinanggap ni Mang Pedro ang kanyang napanalunan. Ang unang bunga ng kanyang paniniwala. Ang unang hakbang sa pagbabago ng kanyang buhay. Ang halaga na kanyang natanggap ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ay sapat upang mabawasan ang kanyang mga utang. Ito ay sapat upang magbigay ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit higit sa pera ay ang pakiramdam na kanyang natanggap. Ito ay ang pakiramdam ng posibilidad. Ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay maaari pang magbago. Ang pakiramdam na ang kanyang kahirapan ay hindi permanente. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak niya ang kanyang manok. Ang kanyang mga mata ay napuno ng katahimikan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Sa kanyang puso ay naramdaman niya ang lalim ng sandaling iyon. Ang lahat ng kanyang paghihirap. Ang lahat ng kanyang pag-asa. Ang lahat ng kanyang panalangin ay tila nagsimulang magkaroon ng sagot. Habang siya ay naglalakad pa uwi, ay naramdaman niya ang kakaibang gaan ng kanyang katawan. Ang bawat hakbang ay mas magaan. Ang bawat sandali ay mas malinaw. Ang landas na dati ay puno ng pagod ay ngayon ay puno ng pag-asa. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang paligid ay tila mas maliwanag. Sa kanyang tabi ay naroon ang manok. Tahimik na kasama niya. Tahimik na naglalakad patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kanyang puso ay alam niya na ito ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Simula ng kayamanan. Simula ng pagbabago. Simula ng kapalaran na matagal nang naghihintay sa kanya. Ang paglalakad pa uwi ni Mang Pedro ay puno ng katahimikan. Ang bawat hakbang niya sa makitid na landas ay tila mas magaan kaysa dati. Ang lupa na matagal niyang tinahak ng may pagod ay ngayon ay tila tumatanggap sa kanya ng may bagong kahulugan. Ang hangin ay banayad. Ang araw ay maliwanag. At sa kanyang puso ay may apoy ng pag-asa na matagal nang nawala at ngayon ay muling nabuhay. Sa kanyang tabi ay naroon ang manok. Tahimik itong naglalakad kasabay niya. Ang presensya nito ay hindi lamang kasama kundi tila gabay sa kanyang landas. Hindi niya maipaliwanag ngunit naramdaman niya na ang kanyang buhay ay tuluyan ng pumasok sa isang bagong yugto. Habang siya ay papalapit sa kanyang kubo, ay nakita niya ang pamilyar na anyo ng kanilang tahanan. Ang lumang kahoy, ang kupas na pawid, ang simpleng lugar na naging saksi sa kanyang mga taon ng paghihirap.
Ngunit sa pagkakataong iyon ay iba ang kanyang naramdaman. Ang lugar na iyon ay hindi na lamang simbolo ng kahirapan. Ito ay naging simbolo ng simula. Pagdating niya sa harap ng kubo ay siya ay sandaling huminto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pintuan. Ang kanyang dibdib ay mabigat ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob ay nakita niya si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita siya ay agad itong napalitan ng ginhawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng kahulugan. Si Mang Pedro ay nanatiling tahimik. Hindi niya kailangang magsalita. Ang lahat ay naroon na sa kanyang mga mata. Ang manok ay pumasok sa loob at tumayo sa pamilyar nitong lugar. Tahimik, matatag, para bang ito ay bahagi na ng tahanan. Ang araw ay unti-unting lumipas. Ang liwanag ay napalitan ng dilim ng gabi. Ang mga bituin ay muling lumitaw sa kalangitan tulad ng gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Si Mang Pedro ay umupo sa labas ng kubo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Ang kanyang isip ay tahimik. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang mga alaala ng kanyang paghihirap ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay hindi na mabigat. Ang mga ito ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang tabi ay naroon ang manok. Tahimik itong nakatayo. Tahimik na nagbabantay. Tahimik na kasama niya sa sandali ng kanyang pagbabago. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan ay naramdaman ni Mang Pedro ang isang katotohanan. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang kahirapan na matagal niyang kinilala ay unti-unti nang napapalitan ng pag-asa. Ang kanyang kapalaran ay nagsimula ng magbukas. At sa kanyang puso ay alam niya, ito ay simula pa lamang ng kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng mahiwagang manok.